ako, lumabas ako sir, nagkukonsensya na ako, ang dami na namamatay sa Davao. Sa Davao lang ha, ang dami na namamatay nga walang justisya, yung kasali niya yung mga inosente. Katulad nung tatlong binata nga mga dalaga nga babae, 17, 18, 20, at yung mga edad niya kinuha namin sa Barangay Obrero, sa apartment, na sabi ng pulis kasamahan ko nga drug pusher daw. So ako ang pumasok ng kwarto, wala akong nakita miski isa. Tapos kinarga namin sa aming service ng FX, pagkatapos piniringan, pagkatapos doon namin dinala sa San Rafael Village. Ang masaklap yun sir kay ginalaw pa ng mga pulis. Wala naman akong magawa kay siyempre civilian man na ako. Sabi ko, hindi naman ako makasabi nga huwag niyong gawin yan. Ikaw, hindi ka... Hindi, doon na lang ako sa likod. Kita na lang ako parang umiiyak ako kasi hindi ko kaya pumapatay ng babae. Hindi ko kaya. May kapatid ako, may mama ako, may mga pinsan ako. Hindi ko. So dito mga kataps, no? Panoorin to nyo mga kataps hanggang dulo para malaman ninyo kung ano talaga dito, kasi mahaba-haba talaga itong interview na to, kung anong kadumal-dumal na gawa ni Paulo Duterte, President Duterte. Ito kasi isa tong hitman na nagsasabi na at lumilitaw para magsabi ng totoo. So panoorin ninyo mga kataps para maintindihan ninyo kung anong sinasabi niya tungkol sa pangyari nung siya pa isang hitman. So ito, panoorin ninyo hanggang dulo mga kataps. Ngayon, Ako, dahil ako matagal ako nagserbisyo sa kanila, sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys kung Liquidation Squad. Ang trabaho namin, pumatay ng drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuan ko kay nakakatulong kami sa tao, mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masama man na tao. Yan ang inuutos sa amin. Mas maganda to lumitaw to para malaman natin kung ano talagang katotohanan. bago ka pumasok, Nire-rape pala nila yung mga bata Lambada bago Boys, nila yung tinitira. simula ng Death Squad, Salbahis. yung Liquidation Squad. Nakapatay ka na ba? Wala pa. Dati ako, nag-CHDF 1982. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidopon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Yung barangay ko sa Tamayong, barangay Tamayong. Bakit po kayo ang piniling isama nila? Dahil may nag-recommend nga ito nga bata parang kursunada at saka meron akong performance sa amin. Nag-recommend, tapos kinuha ako nila, dinala ako nila sa barangay Exodus, Bangkiruhan, Davao City. Miyembro na kayo na ng Civil Security Unit, ano ba? Or... Oo, hindi pa po umpisa namin, yung trabaho pa namin, hindi pa kami nakapasok ng City Hall. Ang bayad sa amin muna, pagkor, sobre-sobre. Kung mayroong napapatay kami, pagkahapon, binibigyan kami ng sobre, puro ulo. Wala pa kaming sahod, hindi pa kami in sa gobyerno. Pero pinapatakbo na nila. Paano po kayo nakumbinsi na gumawa ng ganong klaseng trabaho, yung pumatay ng tao? Sa pag-umpisa ko, masaya din ako kay siyempre ang amo ko, mayor, at saka mga kasamahan ko, pulis. So, masasama naman tao ang pinapatay namin. So, parang masaya ako sa pag-umpisa. Sa tingin niyo po tama yung ginagawa? Criminal yung... pinapatay sa umpisa. Paano kayo nibida? Anong sinabi sa'yo? Edgar, saling hindi. Yung pag-umpisa, pagkuha sa akin, mayroon daw grupo nga ibubuo ni Mayor Duterte. So, one team lang kami. Yung kasama ko, si Lodi Pagidopon, ako, si Edgar Matubato, si Jojo Bosa, si Ramil Capitania, si Tony Estaco, si Buboy Maldito, at saka si Insektan. Pito kayo? Pito kami. One team kami ang umpisa sa
Lambada Boys kong liquidation squad sa Davao City sa 1988 na pag-umpisang Mayor si Duterte. Bakit Lambada Boys ang tawag? Iwan ko lang kung ano, bakit sila man ang nagpangalan sa amin. So, yung sayaw nun. Hindi ko man alam kung ano ang Lambada Boys. Basta ganyan lang ang pinangalan sa amin. Doon kami bininyagan sa Old Mincing Hotel. Doon kami pinakain kami. Pagkatapos, binigyan kami ng baril, 3 357 at saka 4 nga 45. Oo. Ang nabunot ko naman, 45. 45 naman nabunot ko. Magkano po ang bayad sa inyo ng panahon? Minsan, meron 3,000. Kada kung makapatay ka ng umpisa ng 3 o 4, so malaki-laki din ang natatanggap mo. Oo. Sa pag-umpisa ko, parang masaya ako, pero ano po yung unan nyo pong proyekto? ang pumiro kong pinatay doon sa Lucky 13 Bilyaran, nakaupo, parang asset ng intelligence, parang hold upper. So, ibig sabihin, guys, tao. totoo pala yung reward Yung pinatay system ko ni sa Digong. Bilyaran, si Lim, nakaupo sa Bilyaran, San Pedro Street, binaril ko. Hold upper siya. Suspect na hold upper. Pero sabi niyo po asset din siya, no? Asset Bakit daw. daw po siya pinapatay? Mas maganda to Kasi lumitaw to. yung masasamang Para malaman natin ginagawa kung nila. ano talagang katotohanan. Paano mo ginawa yun? Nire-rape pala nila yung mga bata meron bago sa amin, nila pumapatay tutira. kami. Hindi, yung kay Lim. Sa yung Baris. una. Oo, Kang Lim, meron sa amin, hindi man kami nagmamanman, meron muna nagmamanman. Katapos, sumisinyas, lalapitan na kaagad. Kayo Barilin mo. mismo ang Oo, ako mismo ang bumaril. May kasama po ba kayong ibang miyembro mo? Oo, may kasama ako, pero ako lang ang lumapit. Dinaril mo siya sa likod. Sa ulo. Sa ulo talaga, nakaupo man sa bilyaran. Close range po. Oo, harapan Sa harap talaga. niya? Oo, harapan. Paano po yan? May mga nakakitang iba? Walang nakaimik. Nagtakbuhan ang mga tao. Nagtakbuhan ang Hindi mga ka tao. nagtago, wala kang... Wala. Hindi ako nagkalo, hindi ako nagsombrero, wala. Kasi sa amin, sa Davao City, parang kumpiyansa ka kayo, mga kasama mo, mga pulis talaga. Mga pulis. Pero yung una mong pinatay, hindi yan ang unang pinatay naman ng Lambada Boys. Yan ang una. Sa sige. lahat, sa lahat. Yan ang una Yan ang namin. pinakauna? Oo, yan ang pinakauna namin, pag-umpisa namin. Pagkatapos, pagbinyag sa amin, naglakad kami, mayroon na kaming project agad. Tapos pagkain, pumatay na din. So, Gaano kadami yung pinapatay nyo kada linggo? siguro, mayroon sigurong 10, ganyan. Sa isang Oo. linggo? Paano? Sa isang linggo. Kayo, Hindi, hati-hati. kasama na lang hati-hati namin. So kung ikaw ang nabubunutan nga, paraging ikaw ang titira, so minsan, i-strike ka ng 3 tao ang napapatay mo sa isang araw. Paano Oo. po pinipili kung sino yung gagawa ng trabaho? Depende para hindi magdiskumpiyado yung subject. Ako, maliit man ako, parang butik mo lang na tao, yan talaga ang lumalapit. Kaya hindi ka Mas maganda to nakakilapis lumitaw to. na parang hindi malaman lang natin sa'yo kung ano ang talagang target. katotohanan. Oo. So, yun po ang parang ganun kayo Pala nila kilala. yung mga bata Kayo yung bago pinakamaliit nila sa grupo. titira. Oo, Kayo yung nakakalapit. nagsusurpan lang, tapos nagsisinilas, tapos loose ang t-shirt. Oo. Yan. Parang hindi halata yung baril mo. Marunong ka nang gumamit ng baril bago ka pumasok sa Lambada Boys. Marunong na ako gumamit. Oo. Paano Wala kayong special training? Paano... Wala. Ang training sa amin, actual talaga yung pagbuo ng Lambada Boys. So, Paano po kayo natuto bumaril bago? sa CC? dahil sa CHDF, pag-umpisa ko. Ilang taon po tumakbo yung Lambada Boys bago siya nakilala bilang Davao Death Squad? Ang Lambada Boys 1988 hanggang 92. 92, yun. Tapos bakit siya ginawang... Hanggang dumami na kami, kay may mga river returnees naman kasama namin, police, river returnees, hanggang pinangalanan kami ni Jun Puras Pala nga DDS kung Davao Death Squad. Si Jun Puras Pala. At saka si Jun Puras Pala at saka si Mayor Duterte, magkasangga noon yan sila. Magkaibigan sila. Magkaibigan sila. Hanggang nag-away sila.
parang binabatikos palagi sa media, sa kuhan kay yan man si Jun Paras pala ang pinaka magaling reporter sa Davao City noon. Again, balikan natin yung unang tanong, ano? Bakit maniniwala yung tao sa'yo? Posible na totoo nga itong mga sinasabi mo, yung pagbaril sa kay Lim, yung pagbuo ng Lambada Boys. Pero ano yung pruweba mo na konektado si Mayor Duterte? Kasi si Mayor Duterte talaga ang nagbuo niya ng Lambada Boys. Mas maganda ito hanggang lumintaw sa DDS. Siya para talaga, malaman natin hindi ka kung ano basta-basta talagang pumapatay sa Davao kung walang I-rate basbas, pala walang nila yung clearance mga galing batang kang bago nila Duterte. kinikira. Ano dumadating yung basbas? Yung basbas, yung nagdadala sa amin, yung si Arthur Las Cañas. Kasi simula pa, nandun na sila Arthur. Nandoon na. Siya ang nagbuo ng Hindi na. Si Mayor Duterte ang nagbuo talaga ng kuan. Siya ang nagbuo ng Lambada Boys. So yung, sabi mo, yung unang meeting ninyo dun sa lumang Menseng Hotel. Ba si Mayor? Siya. Siya nagpakain sa amin. Siya nagpakain. So narinig niyo siyang nagsalita na ito yung gagawin niyo, ito yung gusto kong... Doon nagsalita. Yan lang nagsalita sa amin nga. Ang trabaho niyo, yung mga masasamang tao, yung mga holdapper. Yun talaga ang object. Diretso-diretso man yung nagsasalita. Diretso-diretso yan nagsasalita. Yan lang ang nagkuhan sa amin. Tapos, binigay na kami sa mga pulis. Meron na kaming handler. Sabi ni Presidente, hindi ka raw nakilala. Bakit hindi kilala nga siya man ang nagbuo sa amin. Noon nga mayor pa siya. Nakakapunta ba kayo nun sa opisina niya, sa bahay? Pumupunta siya. Minsan, noon, sinasama ako ni Dudong Pagidupon sa bahay niya sa Bangkal. Pumupunta, doon lang ako sa labas. Yan. Yung sa... Sino sa City Hall ang may alam dun sa Lambada Boys? Lahat ng mga... Hindi lang yung pulis. Oo. Sino mga... Alam na nila sa City Hall yan. Nakikilala man kami. Siyempre, pagka 1990, nain na kami sa City Hall. Kung CSU, kung Civil Sector Unit. Pero, hindi kami mga CSU, parang linagay lang kami sa CSU, parang goose employee kami, para may sahod na kami. Magkano ang sahod namin is 5,000. Kung walang holiday, abot ng 6,000. Alala ko dun sa testimonya mo sa Senado, binanggit mo na may planong barilin si De Lima noong 2009. Tapos na udlot lang dahil hindi siya pumasok. Nalaman namin nga nandoon na sila. Ito si Arthur Las Cañas nag-utos nga punta kayo doon para ambusin sila. Pero may nakauna na daan, may nakauna ng tao doon sa bundok-bundok mataas kay siyempre malawak mo yung lupa ni Binbinido Laod, SPO4 Bin Laod. Suminyas ng kuan. So punta na kami na parang ambusin sila. Mabuti na lang kay doon lang sila sa entrance. So meron siguro nagbulong kung merong nahiringan sila na bumalik sila, matras sila. Hindi ba mas So nakuan lang kami na na-delete lang ng mga 10 minutes siguro bago sila nakaalis. Kaya kung naabutan namin, ubos sila lahat. Sino may alam sa plano? Tatanungin tayo ngayon, ito ba yung sinasabi ni Edgar Matubang? Ito si Arthur Las Cañas at saka sila si Bin Laod. Basta pumasok ka sa area yan, hindi ka na makakalabas dyan. Hindi ka nakakalabas. Wala kaming dinalang tao dyan nga nakalabas nga buhay. Talagang patay ka talaga dyan. Maraming nagsasabi na parang okay, maraming balita tungkol sa death squad, marami nga namamatay. May isang pare, binilang niya lahat ng mga patay, mga 1,600 ba, parang gano'n. Pero marami pa rin mga tao sa Davao, parang ayaw nilang maniwala. Sa Davao naman, sir, kasi ang tao doon hindi nagsasalita, natatakot.
dahil sa DDS. Natatakot kung pumunta ka ng pulis, walang mangyayari sa'yo. Tapos parang wawarningan ka ng pulis nga huwag kang magsalita o ay may mangyayari sa'yo. Talaga ang tao sa Davao, parang tahimik lang ang tao sa Davao. Sabi mo nung una, ang mga pinapatay niyo yung mga kriminal, masasamang tao. Kailan yun nagbago? Kailan ka biglang napaisip? Tama pa ba yung ginagawa? Pag line of 2000, parang yung napapatay namin, sir, parang mga personalan na yung iba. Parang makinis yung balat, parang hindi kriminal. Diskumpiyado na talaga ako, parang mga personalan na ang mga businessman, ganyan. Parang diskumpiyado na ako nga hindi kriminal lahat. Parang inosinteng tao. Hindi na yung mga kudapper, kidnapper, ganyan ba. Diskumpiyado talaga ako. Iba man talaga ang yung inosinteng tao at saka yung kriminal na tao ang pinapatay mo. Bakit po kaya nangyari yun? May nagbago ba sa tingin niyo kay Mayor ng panahon na yun? Wala naman nagbago. Tuloy-tuloy yung patayan. Pero nagtataka ka lang na hindi ka man pwede magtanong sa mga opisyal. Kaya bawal para sa akin. Sibilyan man lang ako. So mga pulis, inuutusan ka lang. So kung sila ang mayroong pinapapatay nga, mayroong inosente, nakamasking tip naman yan, binabalot naman yung ulo. Pagkatapos, sinasakal man yan ganito. Mayroon man kami mga pangsakal. Pagkatapos, sinatsap-sap na. Wala na, inilibing na. Bakit di pa sinatsap-sap? Yan man ang parang kung membro ka ganyan sa DDS, para ang loob mo, parang buo, hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot kung hindi ka maggawa ng ganyan, alis ka na. Alis ka na. Parang tinitesting ka palagi para kung magbago yung isip mo, ganyan, natatakot ka. Meron ka bang tinuruan? Oo, yung membro? yung umpisa, yung mga pulis nga kuan namin, yung nagsumampi sa amin, yung kami muna ang nagtitrain. Yeah. Hindi training nga kuan aktual nga turo pagdukot, ito ang gagawin mo. Pinapasampul muna sa akin, yan ang gagawin mo. Ang pagpatay hindi naman gagamitan ng aral. Hindi naman yung magdadala ka ng bulpin, paano ang pagpatay, ganyan. Basta ganyan lang. Nakita, kunento nyo din sa mga hearing, nakita nyo mismo, sabi nyo, si Presidente na humawak ng baril at pumatay ng tao. Ilang beses po ninyong... yung pumiro kong kita sa kanya, yung NBI agent, yung si Amisula, yung meron kaming kidnapping na rinirescue, inooperitan. So nag-shortcut kami dito sa Tulip Drive, Matina. Pagkatapos, mayroon nakabalagbag na pick-up doon sa daanan, maliit man lang ang karsada. Pagkatapos bumaba si Pabo, nagmotor, pinagalitan yan yung tao na yan. Tapos parang nagka-struggle sila. Pagtingin ni Pabo nga may baril, nakasibilyan, bumunot ng baril si Pabo. Pagkatapos, mabilis man yung NBI agent kay shooter, hindi man shooter yung opisyal namin, tinamaan sa kamay dalawa at saka pa, hindi siya pinatay, paalang at saka ang tama niya. Dalawang kamay, dalawang paa. Gumano na si Pabo sa karsada. So nagsusunod yung mga kasamahan ko mga pulis, renatrat pero hindi natatamaan. Parang daplis lang kay magaling man umikot doon sa ilalim ng pick-up. So, hindi na lalapitan kay mabilis man bumaril yung shooter. Doon na sa naubusan ng bala ang kuhan. Nakalapit na kami. Nakalapit na. Tapos tumawag yung opisyal nga tinamaan, pumunta na si Mayor, buhay pa si Amisula, siya ang nagtapos. 2 magasin sa usi ang ginanya. Kaya nga, sobrang pagkamatay na overkill. So, pinatay siya dahil lang nakaharang siya o tingin nyo may kinalaman din siya dun sa kaso nga? Wala, nag-uusap lang ng babae, ng yung agent. Kasi, naharangan niya ang sasakyan na may operation kami, naharangan niya ang daan, yung pick-up, hindi niya
pinarking, hindi niya pinark ng maayos yung sasakyan niya. Yan, hindi naman, siyempre, nagsusunod kami mga service na naging motor. O, ang motor, okay lang. Yung nagsusunod ng mga sasakyan, hindi makakadaan. Anong ginawa dun sa katawan? Basta, yan lang, ang pagkatapos binaril, doon lang. Yun lang po ba yung insidente na nakita niyo si Mayor Duterte noon? Madami na. Kung meron, Yung ikaw mismo nakakita. kung meron kaming dinadala sa MAA, minsan gabi man yung pumupunta, basta pinaka-importante ang binibaril, hindi namin alam ang pangalan, pumupunta yan, siyang bumabaril, yan, kaupo ang tao, siyang bumabaril sa ulo. So ikaw mismo, ilang beses mo siya nakita Na gano'n ang ginawa? na may pinatay? Sa akin siguro, sa MAA, para siguro mga 7 bisis. 7 bisis siguro. Tapos meron pang isa yung kay Amisola. Oo, yun. Anong taon to? Mga line na of 98 hanggang 2000. Teka, 98 to 2001, congressman siya noon eh. Oo. Hindi siya mayor. Pumupunta man siya sa Davao. Pumupunta siya sa Davao. At saka, hindi daw siya masaya noon. Oo. Hindi siya. Sinabi ko niya, hindi na siya masaya sa Kongreso. Hindi siya masaya. Doon siya sa Davao masaya. So, kahit na hindi siya ang mayor, tuloy ang... Sinusunod pa rin. Sinusunod pa rin. Sinusunod pa rin. Pero ang mayor at the time, si... Di Guzman. Yung dati niya vice mayor. Oo. Hanggang nagkagalit sila. So, nagkalaban sila. alam ni Di Guzman? So, alam si Di Guzman na si Mayor ang pinaka-killer sa Davao. Kay minsan, yung Vice Mayor pa si Di Guzman, yung sasakyan ni Di Guzman, yung pick-up, yan ang ginagamit namin minsan. Tapos, hindi namin pinupunasan may dugo yung pick-up. Alam niya. Oo. Pero, balikan ko lang yan kasi parang bago yan eh. Na ikaw mismo, nakita mo si Mayor Duterte pumatay ng 8 beses. No? Ikaw mismo nakakita. So, minsan, yung kay Amisola, ano yan, broad daylight yan, di ba? Pero, Umaga yun? hapon yan, di ba? Hapon hanggang Amisula. Oo. 9:00. Tapos yung 7 sa MAA, ito yung sa quarry ni, ano? Dinlaon. Bigla, pumunta siya ng gabi. Oo, gabi. Hindi man araw yan. Hindi Ikaw man araw. mismo nakakita niya. Oo, kami. Oo. May kilala ba kayo dun sa mga binaril niya? Yung 7 dinaril sa MAA. Sa amin, hindi. Hindi naman Anong kami. maalala mo dun sa... Puro lalaki ba? May babae? Hindi, mga lalaki. Mga lalaki. Pumupunta yan. Yung driver niya noon, si Shani Buenaventura, yung tinatawag namin nga Little Mayor. Yan ang dumidesisyon. Dalawa lang sila sa Davao City nga dumidesisyon ng peace and order. Si Arthur Las Cañas at saka si Shani Buenaventura. Si Arthur Las Cañas, police officer. Oo. Ito si Shani Buenaventura. SPO4, retired SPO4. Oo, bago lang. May ideya ba kayo dun sa mga pinatay na, dun sa 7 pinatay na kung ano ba ito, mga criminal ba ito, mga businessmen ba? Basta siguro, mga kriminal siguro, kaya sila man lang sa amin. Pero ako, yung sa 7 na sa MAA, na nakita mo si Duterte, may parte ka ba sa Kayo ba? pagdukot sa kanila? Hindi na. Dinadala lang doon. Nandoon na kami. Oo, Pero nandun. mga kagrupo nyo din yung... Mga pulis din, oo, nasama na din kami. Kaya kami man siyempre kami ang inutusan pag chap-chap, ganyan, oo. Siya muna ang tumitira. Anong baril ginagamit niya? 45 yung baril niya, nagamit niya. Sarili niyang baril o... Iwan ko lang kung, di sa, meron siguro siyang sarili niya, sir, kung sa bodyguard, depende. Dinukot namin mga bandang 12:00 sa gabi. Hindi ko alam nga di ay yan. Doon na ko nalaman sa yung band namin High Ace nga di ay pala. At saka yung sabi ng pulis, yan ang kasintahan ni Jocelyn nga ipapatay ni Mayor Duterte. So ako ang kumuha ng baril, tumutok na huwag kang kikilos, pulis ito, sama ka lang. Sinama. Kaya dininay ni Jocelyn, hindi daw totoo yun. Siguro, baka nahihiya kung ano,
Basta yan lang ang kuwan ko. Tapos dinala namin sa pinatay namin. Magkagalit ba sila noon? Noon, O bakit pinapatay? noon yun sila si Duterte at saka yung mga kapatid niya si Jocelyn, parang hindi yan nagkakasundo noon. Pero siguro baka si Mayor Duterte ang isip niya parang pinipirahan yung kapatid niya kay matanda naman. So batang-bata yung DI, macho, parang 24, matangkad na tao. Oo. Basta ang batang-bata yung dancing instructor talaga. Yung mga Nograles din, sabi nila hindi daw totoo na may pinatay sa mga supporter nila o sa mga bodyguard nila. Hindi man yun yung bodyguard, parang support man yun ni Palparan at saka ni General Matiliano. Parang support yan ng mga tao. Yan ang parang tulong sa kanila. Kaya kung nandoon pa sila si Parparan at saka si Matiliano, kasama yung pagpatay namin, uubusin yan sila. Oo. Nakasabay niyo na ba si Palparan dati? Wala sir, wala. Doon lang kay kung ang naabutan lang yung mga tao lang doon, wala na sila. Pero ito yung sinasabi mo na talaga may ebidensya kasi utang yung... Oo, may ebidensya talaga sir. Oo. Yung meron pa, yung 2002, kinidnap namin si Sally Macdom sa Island Garden City, Samal, sa Piña Plata. Kami ni Capote, Colonel Capote, Arthur Los Cañas, Jim Tan, Binbinido Porog, Aquino Gaston, Junito Ubales, ako, basta 7 kami nga dumukot sa kang Sally Macdom, yung Pakistani. Ito naman si Sally Macdom, yung live-in partner ko noon, parang magpinsan buo yung live-in partner ko at saka asawa ni Sally Macdom. Ito naman si Sally Macdom, lumapit yung asawa niya sa akin nga badihan mo yung asawa ko, pariner. Basta ito si Sally Macdom, ang sabi ni Arthur Los Cañas, terrorist. Sa akin naman, nagpapabili siya ng lupa na gagawin nga training center. Katulad nito, bundok, yung mura-mura lang, napapabili siya ng mga 100 hectares kung 150, ganyan. Pagkatapos, nagpapabili doon ako hinala nga iba talaga kaya nagpapabili naman ng baril. So, akala ko 10 lang, parang 50 ka importen, 50 ka Armalite. Pero sino ang nagpapatay kay Sally Macdom? Utos naman ni Mayor Duterte, kay siyempre terroristman ang suspect doon. So ang nagdukot kami talaga. Tapos po ba siya? Kasi kayo din yung nakakaalam. Oo, Isinumbong. hindi. Yung pinatawag ako ni Arthur Las Cañas kay magsasama ng operation. So, meron daw terrorist nakapasok sa Davao City. Pagkatapos, pinus ang picture doon sa blackboard. Nagmi-meeting kami, ginanyan. Sabi ko, ito naman ang kasama ko. Ako ang nagbabadi. O kung sabi niya, nagbibiro ka lang siguro. Sabi ko kang Arthur Las Cañas, yung amo ko, 20 years tayo nagsama, sir. Hindi ako nagbibiro. Kung gusto nyo, sundan ninyo ako bukas kay magkikita kami dahil sa bayad ng baril. Bayad ng baril. Magkikita kami sa Island Garden City, Samal. So, gabi pa, nandoon na sila. Ako, umuwi naman ako sa bahay. Nagtagpo naman kami sa alas 6 ng umaga. Nag-order ako ng kape. Inorderan ko, dumating siya. Tapos hindi siya nakainom ng kape na ganyan lang. Lumapit na sila Arthur. Pero kilala ka ni Pulong? Oo, kakilala. Oo. Nung nga ang tawag sa akin, yung pinapatay niya last, yung kagalit niya sa Ecolan Gasoline Station, tumawag siya sa amin nga meron akong tao na galit patayin niyo. Dinukot namin, dinala muna namin sa
budiga ng Gaisano sa may Marpore. Tapos dumating siya. Kayo na ang bahala nung. At saka nandoon man si Arthur. Siya, ito talaga. So siya ang nag-utos, pero hindi siya ang pumatay. Hindi, kami na. Siya ba, may insidente ba kayong nakita na siya ang pumatay katulad niya? Wala. At saka yung 2013, mayroon pa siyang gagalit nga sa Dika Home, Subdivision, Davao City. Umutos siya nga patayin nyo kang Sunny Boy Naventura, kang Arthur. Kami namang lahat nga buong heinous crime pumunta sa Dika Home, Davao City, Subdivision. Ito ngayon nga PSG, si Francia, si Lau, Major Francia, Major Lau, Arthur Las Cañas, Sunny Boy Naventura, Jim Tan, Braganza, si Medina, at saka si Purog, Binbinido Purog, ako. Pumunta kami, kaming tatlo, si Medina, ako, si Purog. Si Purog ang nag-drive ng motor, katapos kami ni Medina ang umakyat sa bahay. Yung kagalit ni Pulong, naglalaro ng tunghit. Yung katuwaan lang ba, mga bandang 2:00 ang hapon, hindi ko na matatandaan yung buwan, inakyat namin. So, yung subject, parang nahawakan si Medina kay sobrang laking tao, matangkad. Si Medina, payat man, nahawakan. So, binaril ko. Tapos, bumaril si Medina, nadamay yung dalawa, isang babae, isang lalaki, puro matanda. Kaya nga nagkonsensya ako kung ako ba ang nakabaril ng babae, kung si Medina ba ang nakabaril ng babae. Kaya nagkonsensya ako kung hindi yung kasali, dapat hindi yung mamatay. Meron ka bang pruweba na kasama din si Vice Mayor Paulo? Oo, mayroon po ba yung mga pinagpapatay namin na utos niya. Yan, umuutos man siya talaga. So, sa kwento mo, may dalawang kaso na may dalawang project na siya nagutos. Yung isa yung sa Ecoland, yung isa dun sa Dika Home Subdivision. Oo, tapos may nadamay pang... meron pa bang ibang pinapagawa sa inyo? Vice Mayor? Yan lang, yan ang yung sa Ikulan at saka yung sa Dika Home. Yung mabalik lang tayo kay Vice Mayor Pulong. Ano pang alam niyo tungkol sa kanya? Kampulong naman, ang alam ko, yun ang umahawak ng smuggling. Kay hinawakan nila noon, hindi sila humawak ng pantalan ng sasa. Pagka Vice Mayor niya, sabi niya kang Arthur, tayo naman ang hawak ng pantalan. Pero sila naman ang... Narinig mo siya mismo? Paano nalaman yan? Yung nag-uusap sila ni Arthur, pumupunta yan, ICM, kung saan-saan. Siyempre, katiwala naman kami ni Arthur kay para kami magkapatid ni Arthur Las Cañas dahil sa matagal namin pinagsamahan. Yung bigas nila, barko-barko yan, lumadating sa Davao. At saka noon, pinabigay nila ako ng pera sa custom parang payula. 3 million, parang payula yan sa... 3 million in cash ang binibigay? Oo, binibigay sa custom. Kasi dumadating yung barko ng oil, yung crudo, tapos yung bigas. Pero ikaw mismo? Ako mismo ang nag-abot. Kami ang nagpa-change yung, yung parang magpapa-change ka ng pera. Oo. Anong nagpa-change si Arthur ng dollar, katapos ginawa nila ng piso. Tapos ako ang pinahawak ng bag duffel bag na itim. Tapos inabot ko, pero hindi ako pumasok ng opisina ng custom. Doon lang kay malapit man sa highway lang, mayroong nagsalubong na tao. Ginanyan lang. Gano'n kalaki yung duffel bag? 3 million? Ganyan kataas. Ganyan siguro ka. No. Saan nyo pina-exchange? Sa Claveria, Davao City, straight doon si Arthur Las Cañas. Sinasama man ako kasi kung meron pera niya nga
pumupunta kung dumadating yung krodo, nagpapatsinsya na nagkukuha siya ng dollar kaya hindi man tumatanggap yung ibang bansa ng pera natin, yung dollar talaga. Oo, doon kami pumupunta. Presidente Duterte ba na-involved siya sa smuggling o si Pulong lang? Si Pulong lang siguro, pero alam na niya yan. Siyempre, anak niya, hindi alam. Alam nga niya mga problema ng ibang tao. Anak pang hindi. Oh. Pero balik ulit tayo dun sa ano. Paano mo alam ni Presidente na nag-smuggle nga? Siyempre, dami naman ng mga tauhan niya, bakit hindi niya maalam? O bakit hindi niya maalam ang ginagawa ni Paulo? O, kasi si Arthur Las Cañas, parang trusted na niya yan. O, parang kapatid na niya si Arthur Las Cañas. O, yan ang naghahawak sila ni Arthur Las Cañas sa smuggle ng bigas. Kaya nga, galit siya kabagayan, parang sinusulo ni Pulong, parang walang karibal siguro si Pulong na may smuggler nga iba. Nagtanong si Senator Pacquiao. Meron pa siyang masasabi mo kay ano? Parang dinaan niya sa religious o dinali ko niya ng religious. Anong naniniwala ka ba sa taong nagpalit ng salita? Yung pagpatay namin, parang hindi sila naniniwala. O, talagang totoo naman. Kaya ako naman ang gumawa. O, bakit man hindi ako pumupunta ba ako ng... Sino bang taong pumupunta sa Senado magpapabitay ka? Yung iba nga nakakasagasa tumatago. Ako pa ang dami ang pinatay. O, kasi yung buhay ko, binigay ko na sa Diyos. Ang isasabi ko lang, talagang totoo yung ginawa namin. O, kung ano man ang hantungan, kung bitayin man ako, okay sa akin, wala akong total. So bakit ka lumabas? Lumabas ako sir, nagkukonsensya na ako, ang dami na namamatay sa Davao. Sa Davao lang ang dami na namamatay, nga walang justisya, yung kasali niya yung mga inosente. Katulad nung 3 binata nga mga dalaga nga babae, 17, 18, 20, at yung mga edad niya kinuha namin sa Barangay Obrero, sa apartment, na sabi ng pulis kasamahan ko nga drug pusher daw. So ako ang pumasok ng kwarto, wala akong nakita miski isa. Tapos kinarga namin sa aming service ng FX, pagkatapos piniringan, pagkatapos doon namin dinala sa San Rafael Village. Ang masaklap yun sir kay ginalaw pa ng mga pulis. Wala naman akong magawa kaya siyempre civilian man na ako. Sabi ko hindi naman ako makasabi nga huwag niyong gawin yan. Ikaw hindi ka... Hindi, doon na lang ako sa likod. Kita na lang ako parang umiiyak ako kasi hindi ko kaya pumapatay ng babae. Hindi ko kaya. May kapatid ako, may mama ako, may mga pinsan ako, hindi ko yan. Kung lalaki, kayang-kaya ko, pero sa babae, hindi. Pero may isang babae dun sa mga Nograles. Oo, pero hindi man ako pumatay, sir. Si Medina man. Si Medina. Kaya dalawa man kami sa bangka. Ako ang nagbubugsay, siya ang taga-saksak. Tapos linagyan na namin sa nila Arthur ng mga hollow block. So kakarga namin sa laod, tapos itatapon na. Sinaksak, tapos tinapon namin. So, si Nanay Suling, doon napadpad sa Davao del Sur. Yung isa naman, doon sa beach ni Antalan mismo, Roger Antalan. Sa Barangay Panggubatan, Kaputian District, Island Garden City of Samal. Itong cardboard na ito, ginagawa namin yan, yung karton, kung puser ka, puser lang. Kung hold upper ka, yan lang ang nilalagay. Hindi katulad dito sa Maynila nga huwag niyo akong tularin, puser ako pinahaba, di ba? Pero isa lang yan, pareho lang yan. Pero sa amin, ginagawa na yan nandito sa likod ng pulis, tapos pag nabaril mo, pinalagay yan, tapos binalagyan ng 38, pinapaputok para magka-powder burn, nga lumaban. Imposible naman kung lumaban, hindi ka tatamaan. Kasi ang pulis talaga sa Davao, may pamplanted yan. Hindi yan lumalakad na iisa lang ang baril. Pag makakita yan ng tao nga gusto niyang papatayin, may baril yan nga 38. Mura man lang sa Davao ang 38. Magkano lang? 1.5 yung isa. 1.5 lang. Oo. Yan talagang tinanong nga ni Cayetano. Sino nagbebenta ng mga baril?
mandami man doon sa Davao ang nagbibinta. Yan, tinanong nga ni Cayetano, yung mga pulis daw, naghihirap ng baril. At saka, bakit daw tagdalaw-dalawang baril? Basta may reserva yan, pang-planted. Yan ang sa amin. Saan nagagaling yung pambayad sa baril? Siyempre, mayroong mga bigay na, mayroon na mga bigay-bigay sa mga official siguro. Ayan lang. Basta Pero, maraming mga pulis sa Davao. Oo. Lahat ba yun? Sangkot Hindi sir. Ang talaga ang pumapatay sa Davao City, ang mga pulis sa Davao naman, ang dami, mababait yan. Pero ang mamamatay tao talaga, ang Mayor's Unit, kung heinous crime, yung tao talaga ni Mayor Duterte. Hanggang may heinous crimes unit pa rin ba ngayon? Meron siguro sir, kung wala nila dinisolve, yung opisina namin sa Alminras Gym, meron sir, meron. Kaya meron man ako dito ipapakita sir sa iyo, na papel ko nga heinous crime, ako nakaditin. Pero yung ibang mga pulis, hindi sila involved sa pagpatay. Hindi pero naman. Hindi sila nagsasalita. Hindi Sila naman. kung ano nangyayari. Pag nakikita kami ng pulis nga mabait naman, maayos naman ang trabaho, umaalis yan. Hindi yan tapos kung may natumba, hindi yan nag-iimbestiga. Basta yan lang, namatay lang. So mga ilan siguro lahat? Sa Davao lang? Mga ilang pulis ang kasama dun sa... Sa Davao siguro sir, sa opisina namin, mga 30 siguro kapulis yung heinous crime, sir. 30. Yan, yan. Yung mga tirador. Oo. Presidente na ngayon si Mayor Duterte. Meron siyang immunity. Tapos ngayon pa, talagang ngayon nakikita ng tao, narinig ng tao yung mga sinasabi mo. Bakit ka lumabas ngayon? Sa akin naman, sir, hindi naman ako natatakot nga presidente siya, sir. Basta sa akin lang, malaman lang ang mali niyang ginawa ang pagpatay ng tao. Hanggang ngayon, ang dami nang namamatay, sir. Ako, nagkukonsensya na ako na sobra na ang ginagawa niya, sir. Pumapatay ng mga tao, umuutos siya. Umuutos man lang yun, sir. Anong gagawin mo ngayon? Papasalamat kami, kinausap mo kami, gano'n. Nakikipagpanayang ka sa mga media, gano'n. Meron kang may final na kaso sa ombudsman. So ano ba ang mga balak mo? Basta ako, itutuloy ko rin yung pag-file ko ng kaso sa mga kasamahan ko, mga pulis ko, para makita nga totoong-totoo talaga, sir, yung sinasabi. Oo, yung mga kasama ko, sir, mga kasamahan ko talaga. Hanggang yung mga retired nga mga Kernel kay dati yun. Yan ang kasamahan ko hanggang nag-retire sila. Kasi yun, ngayon, miski retired sila, sir, sa Davao City, mga konsultan pa yan ni Digong. Mga konsultan pa yan yung mga kasamahan ko, mga opisyal. Sinasabi niyo po hindi kayo natatakot kay Presidente, pero may time na nagtago din kayo. Di ba? Oo. Ako, dapat lang ako tumago muna para matapos lang itong problema ko. Para muna, bago naman ako mamatay, matapos muna yung masintensyahan muna. Oo. Lahat ng alam mo, nasulat mo na? O nakwento mo na? Nakwento ko na, sir. Nakwento ko na. Kahit ano man mangyari sa'yo, may documentation pa rin, nandun pa rin sa... Oo, sir. Lahat-lahat, sinabi ko naman. Basta yung totoong-totoo lang ang sinasabi ko. Hindi yung magsisinungaling ako. Paano magsisinungaling ako? Nga, ako man mismo ang gumawa, sir. Ako man inutusan. Siguro, sa personal ko lang, mga mahigit siguro mga 50 katao yung napatay ko. Pero nagsisisi naman ako. Miski hindi ko yan mga personal, inutusan lang ako. Pero tao pa rin, sir. Hindi yan hayop. Hindi yan manok ko. Kasi kung papagbayarin din ako, pilit kong tatanggapin, sir. Siyempre naman kung ano ba ang isintensya sa akin sa gobyerno, tatanggapin ko rin, sir. Tao yan, dapat pagbayaran yan. Pero yung mga susunod mong hakbang, mukhang doon na sa mga pag-file ng kaso. Oo, sir. Wala ka nang iniisip na dapat lumabas ka sa Senado, kailangan mo kumbinsihin yung mga senador, gano'n. Basta sa akin, sir, hindi na kailangan na kumbinsihin ko sila. Maniwala man sila sa akin at saka hindi, basta totoo yung sinasabi ko talaga. Total, hindi man sila nakasama ni Duterte, ako ang nakasamang matagal. Magkasama kami doon sa Davao. Ngayon lang sila nagkakilala nga presidente na si Duterte.
Oo, yan. Sinubukan po ba kayang kontakin ni Presidente Duterte o sino man na nasa grupo niyo noon? Wala naman, pero talagang pinapahabol nila ako. Gusto nila akong patayin para hindi na ako makagsalita. Nakaka-receive kayo ng mga death threats niyo? Oo. Yung doon ako sa DOJ, merong 2 tao bago ako umalis. Nahuli lang sila, nakaalis na ako. 2 nakamotor, hinahanap na ako. Pero alam ko yan, yung mga kasamahan ko na yan. Kaya nagtanong naman doon sa ISOG, yung gwardiya ng DOJ, gwardiya sa akin, nga mayroon bang maliit nga tao, maitim, bisaya nga tao daw. Tinanong, ang natanungan yung gwardiya doon sa akin. Hindi pa kayo lumalantad noon? Hindi pa. Doon Yung pa. apply pa lang kayo ng Oh. witness protection program mo? Hindi, lumabas din ako nga, hindi ako kusa akong lumabas. Kaya alam ko na kung mauupo na siya, talaga akong papatayin din ako. Alam ko na. Kaya nga, may pumunta ng 2 doon sa bahay namin, yung safe house namin. Hindi ka naman nagkukulang sa suporta. Marami naman... Meron naman tulong sa akin. Tulong sa akin. At saka yung tulong, nagpapasalamat naman ako, sir. Yung tulong sa akin ng mga pare. Talagang... Nabanggit mo nga sa Senado, di ba? Pare man Tulong ka yun. ng simbahan. Simbahan naman ang tumulong sa akin. Mga pare naman. Talagang... Nahirapan ka bang kumbinsin yung mga pare? Hindi naman. Hindi naman basta ako, nagsasabi lang ako ng totoo, sir. Totoong. Nagpasalamat din ako sa mga pare nga tinulungan din ako nila sa akin. Para makuha yung problema ko. Hindi ako nag-iisip na makapira. Ang sabi nila nga binayaran ako ni Ma'am Dilima. Parang wala akong natanggap miski kusing. Hindi nga ako tinulungan na ni Ma'am Dilima nandoon pa sa DOJ. Bakit ako babayaran niya? Kasi yung nangyari sa akin, sir, 2014, pinatay si Richard King. Pinatay si Richard King, yung businessman. Pagkamatay, June 12, 2014, hinuli ako June 19 ng gabi, alas 10 ng gabi. Kasi ako na ang pinupulgay nga pumatay kang Richard King. Ko, paano nga ako nagpatay nga? Umalis na ako pagka DDS 2013. Pinupulgay na nila ako, pinapasama yung asawa ko nga isama mo, kayang sabi ni Mayor Duterte nga may operation kayo ng drug sa barangay Tibungko. Sa tagal ko sa serbisyo, naisip ko nga iba na talaga, salvage talaga kay bakit isasama ko yung asawa ko na wala yung nalalaman ng trabaho ko. Yan ako nagtaka. At saka hindi ako sumama ng mga kasamahan ko. Mga kasamahan ko talaga ang pumunta sa bahay. Madami sila. Tapos hindi ako sumama. Merong station commander nga mabait yung pumunta sa bahay. Sabi niya, may invitation si Director Danao sa iyo. Sama ka lang. Sumama ako, sir, kay siyempre mabait. At saka hindi ko alam kung ano ang problema ko. Wala man akong problema. Doon ko na nalaman nga pinagbibintangan lang nga ako na ang pumatay kang Richard King. Doon na binugbog nila ako, tinorture na nila ako, tinusok na ako ng baril. Ito pa, dumudugo pa yung puwit ko hanggang ngayon. Pinapaoperahan ito sana, pero malaki-laki ang bayad, parang 100,000 ang operasyon. Hindi natuloy yung operasyon namin. Yung tokhang na nangyari ngayon? Doon yung nag-umpisa sa Davao City, yung tukhang. So, yung sinasabi kasi nila, yung mga vigilante groups daw, yung mga nagsisalvage, mga pulis din yun. Ganun din ba yung ginawa ninyo sa Davao noon? Siyempre, doon yung nag-umpisa. Yung tukhang naman, kasi bago yan ikaw nag-surrender ka, bago yan pinapasok ka, takonsabo na yung barangay captain. Ang barangay captain ang nag-aalam sa lugar niya. Tapos nagtitiks siya ng pulis, nandito na yung tao. Tapos pinapasok na ng mga random din. Yun. Hindi yun nag-uniforme nga pulis. Walang civilian kumakayang pumupunta lang ng barangay na mamaril. Hindi yan kaya. At saka mahuhuli ka. Nahuhuli nga ang nagsasaksakan, yung nagsusuntukan, yung pang hindi mahuhuli yung nababaril. Paano pagka
huli yan nga, pulis man ang tumatrabaho. Pulis talaga ang tumatrabaho. So ako, matagal-tagal akong eksperyensyado yan. Miski ako wala akong grado, yung natuto lang akong pumatay ng tao. Yan lang talaga yung natutunan ko. Pero ano po ang mensahe niyo sa publiko, lalo na yung mga kung may question dun sa mga paratang ninyo na nagsasabi na baka hindi kayo nagsasabi ng totoo? Sa akin naman, miski hindi sila maniwala sa akin, talagang totoo naman ito. Nakikita naman ang sobrang daming namamatay. Ngayon, entero Pilipinas na, noon Davao City lang. Nakikita mo ngayon. Pero ang masakrap lang dito, ang mga malalaking mga drug pusher hindi namamatay. Yung namamatay talaga, mga maliliit lang, yung nakasinilas lang. Tulad ng pinapatay namin sa Davao. Wala kaming napatay ng mga drug lord doon sa Davao. Kasi yung maliliit lang, magkano lang yung sasi, linalagay pagkakamatay, linalagyan namin. Yan. Pero yung mga drug lord ng mga Chinese, walang namamatay sa Davao. Walang namamatay sa Davao. Wala talaga. Wala kaming napatay na mga drug lord. Wala.